Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa mga taga-Efeso, chapter 1, verse 7 to 8. Sinasabi dito na, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganun katakila ang kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman. Nilikha ng Diyos ang isang mabuting mundo na may mabubuting tao dito ng tama at mapagmahal na nag-uugnay at tumatanggap ng buhay mula sa Kanya. Mabuti ang mundo dahil nilikha ito ng Diyos sa isang contingent, covenant, life-sustaining state sa moral, material, spiritual na ang Diyos mismo ang pinagmulan nito. Nagpasya ang tao na magtiwala sa sarili sa halip na sa Diyos. Sa gayon ay tinatanggihan ang otoridad, pag-ibig at relasyon ng Diyos na hinihiwalay ang kanyang sarili sa buhay na walang hanggan sa Diyos. Sa paggawa nito sa spiritual at moral na antas, epektibong pinutol ng sangkatauhan ang relasyon ng tipan sa pag-ibig sa Diyos. Ang kamatayan ay nagresulta sa bawat tekstura ng buhay ng tao, moral, spiritual, relasyon at material. Ang kabutihan at karunungan ng Diyos ay nangangailangan ng paghatol laban sa kasamaan sa lahat ng anyo, at ang sangkatauhan ngayon ay tila nakatali sa huling kapalarang iyon. Ang Diyos ay nagpasimula ng isang plano upang iligtas ang sangkatauhan, at ang material na sansinukob mula sa gayon ay hindi maiiwasang banal na paghatol para sa kasamaan. Lumilikha ang Diyos ng bagong sansinukob mula sa dati, isang bagong langit at bagong lupa. Siya ay ganap na nag-aayos ng parehong hindi nakikita at nakikitang mga kaharian sa perpektong kagandahan at pagkakaisa. Talagang inutusan ng Diyos ang ating pagpapakumbaba. Ang kanyang kamay at plano ay nasasabwatan na magpakumbaba sa atin sa pamamagitan man ng mga pandemya o sa mga bunga ng mga personal na kasalanan. At doon sa ating pagpapakumbaba, may bahagi man ang ating sariling kasalanan o hindi. Inaanyayahan niya tayong magpakumbaba at sa hindi maliit na sukat sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa pagpapakumbaba sa sarili ni Kristo. Ang kababang loob ni Kristo ay nagpapakita sa atin na ang tunay na pagpapakumbaba ay hindi ang Diyos na nanginingning sa kabuuan nito. Ang pagpapakumbaba ay hindi pagiging mas mababa sa tao, pagkus ay pagmamataas, kanser sa pagmamataas na sumisira sa ating tunay na dignidad. Ang pagpapakumbaba sa ating sarili ay ang paglapit, hakbang-hakbang at sa kaligayahan at ganap na pag-unlad kung saan tayo ginawa. Nilinaw din ng kababaang loob ni Kristo na hindi lahat ng ating pagpapakumbaba ay dahil sa ating sariling kasalanan. Si Kristo ay wala, ngunit nagpakumbaba. Minsan ang nagsisisi ang unang hakbang sa pagpapakumbaba sa sarili. Sa ibang pagkakataon ay hindi. Ang ating pagpapakumbaba sa sarili ay kadalasang dumarating bilang tugon sa pagkakalantad ng ating kasalanan. Ngunit maging si Kristo, na walang kasalanan gaya niya, ay nakinig sa panawagan ng Ama na magpakumbaba. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.